Bilisan mo tumakbo! Sigaw ni Sebastian sa likuran ko. Paano kaya ako tatakbo na mabilis kung umuulan ng bala galing sa kung saan-saan? Daig patuloy namin ang nakikipaglaro kay kamatayan kung sino sa amin ang mauuna na malaglag sa hukay kapag tinamaan ng ligaw na bala. Kanina ko pa kasing sinabi na pasabugin ang pasing lugar na to. Panay reklamo ni Sebastian sa likuran ko habang tumatakbo. Sa ingay niya, hindi ako nagtataka kung paano kami nasundan ng kalaban at hinahabol ng bala. Kanina ko ba itong gustong dagukan? Sino ba kasing may sabi na pumunta siya dito? Na sa pagkakatanda ko, ay si Everson lang ang tinawagan ko. Pero bakit siya narito? Ano naman kayang nakain niya at nakikisawsaw sa gulo? Alondra, sakay na! Bilis! Sigaw pa nito. Nilingon kami ni Alondra na hindi ko mabasa ang ekspresyon na nakaluhod ng isang binti sa gilid ng sasakyan habang binibigyan ng signal si Sebastian na hindi maintindihan kung anong ibig sabihin. Matapos iyon, ay mabilis na lumapit si Sebastian at sumakay ito sa sakyan kung nasaan si Hidalgo at ang tauhan nito. Nakadil ko matapos masilaw ang mga to sa malaking halaga na inoffer ko na dinoble naman ni Alondra. It is a good thing na ganitong ginawa niya. Dahil heto, walang kahirap-hirap na hawak namin si Hidalgo na pilit hinahabol niya mga tauhan nito. Naiwan kami ni Alondra na sinabi na sumakay umano kami sa kaya ni Sebastian na nasa labas ng gate ng hideout ni Carlos. Kahit paano'y humupa na ng konti ang putukan. Ilang kalalakihan ang lumapit sa amin ni Alondra at sinamahan kaming tumakbo palabas. Hindi ako magkamayo sa kaba habang tumatakbo kami na agad namang nawala matapos na makita ang kulay puti na Audi A7 ni Sebastian na iniwan niya para magamit namin ni Alondra para makaalis sa lugar na ito. Mabilis ang mga pangyayari dahil ilang segundo lamang matapos na makalayo kami sa hideout ni Hidalgo ay sunod-sunod na malakas sa pagsabog ang narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko dahil kung nagkataon pala na naroon kami ay kasama kaming mamamatay na sumabog sa bahay na sigurado ako kahit isa ay walang namubuhay sa lakas ng pinsalang dulot ng pagsabog. Saglit na tumigil sa Alondra at pinanood kung paano nilamon ng apoy ang buong lugar. Nilinga ko ang paligid at walang kahit isa sa mga sasakyan na ginamit namin ng mga tauhan ko ang narito sa lugar. Sa isip ko, nagtataka ko at nagtatanong kung nasaan na sila. Alam ko magaling si Faith pagdating sa ganitong pakikipaglaban. At may tiwala ako sa kakayahan niya, kaya naniniwala ko na hindi siya nahuli ng mga tauhan ni Hidalgo. Ang gusto ko kasing malaman ay kung ilang oras akong walang malay. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa head of security ko, na si Malvin, dahil wala na siya sa tabi ko na magkamalay ako. Saka ko tatanungin ang mga dating tauhan ni Hidalgo na kasama ngayon ni Sebastian, patungo sa lugar na alam kong walang kawala ang lalaki na yon kung anong balita sa mga tauhan ko. Walang imik na nakaupo ako sa passenger seat nang pinasibad ni Alondra ang sasakyan. Parang walang nangyari na nagmamaneho to, na tila ba hindi nanggaling sa engkwentro at bihag ni Hidalgo. Paano ka nakuha at napunta kay Hidalgo, Alondra? Bigla ay tanong ko. As if naman na may pakaalam ka? Mataray na sagot agad nito. Hindi ako pwedeng maubusan ng pasensya sa kanya dahil kilala kong ugali ni Alondra. Mas mabuti na hayaan ko muna to dahil posible na mauwi kami sa malaking gulo kung sasabayan kong katarayan at init ng ulo nito. Binaril na nga niya ako sa paanan kanina matapos magalit sa akin na hindi ko maisip kung bakit at ano naging dahilan. Alright, kung yan ang tingin mo. Sabi ko sabay buntong hininga. Huwag mo kong artehan Lucas o James kung sino ka man ni Herodes ka dahil mainit ang ulo ko. Kung gusto mo na makarating ng buhay sa inyo, manahimik ka dyan sa sulok na parang hindi nag-e-exist sa paningin ko. Wala akong nagawa ng binoyawan ako nito. Ayoko na makipagtalo, lalo na't alam ko na masama sa kanya ang magalit ng husto. Nasa first trimester siya ng pagbubuntis at hindi maganda sa kondisyon nito na magalit at magkaroon ng hindi magandang emosyon. Lalo pat sensitive ang pagbubuntis nito. Get out! Bigla ay sabi ni Alondra
na tumigil sa gitna ng kalsada. Bakit? Nagtataka na tanong ko dito. Ayoko makita yung mukha mo at naalid-barbaran ako. Salubong ang kilay na sabi ni Alondra. Tumahimik na nga ako? Ano pa bang gusto mo? Alondra naman, baka pwede na sa inyo tayo mag-usap. Hindi maganda na mag-away tayo sa gitna ng kalsada, lalo na't nagmamaneho ka. Mahinahon na pakiusap ko, pero para tong walang narinig na nakasimangot at tinapunan ako ng masamang tingin. Bakit mo ba kasi tinawagan si Daddy at sinabi na dinukot ako ng mga tauhan ng tatay ni Rafa? Pahamak ka rin talaga minsan eh. Inis na paninisi nito sa akin. So, ito palang kinagagalit niya? Hindi ko alam kung bakit ganitong reaksyon ni Alondra. Kayong yun naman tagang dapat kong gawin, lalo na at nasa panganib siya. Alright, I'm sorry. Pero yun lang ang naisip ko para may makatulong sa atin. We're both stuck there at wala tayong magagawa sa mga oras na yun. Paliwanag ko pa. Hindi ako tulad mo nadadala sa pananakit ni Hidalgo. Besides, nagawa nating makawala kahit hindi sila dumating. Tabida ka rin kasi eh. Inis na sabi pa ni Alondra. Hindi na ako sumagot para hindi humaba pang usapan. Mas mabuti naman nahimik na ako dahil hindi maganda na makipagtalo kay Alondra sa mga oras na ito. Siguro ay 3 minuto na tong tahimik na nagmamaneho nang bigla itumigil matapos makitang nakaharang sa daan namin. Mga armadong kalalakihan at 2 tintad ng sakyan ang nasa gitna ng kalsada. Pero hindi naging abala sa Alondra, nalagpasan to, bagkos itumigil at biglang binyusinahan. Natila ba kilala ko sino mga taong nakaharang sa daan namin? Where's Dad? Tanong ni Alondra sa lalaking lumapit sa amin matapos ibaba ang window shield ng gilid niya. Nasa sakyan po, Miss Alondra. Sagot ng kausap. Mabilis sa binuksan ni Alondra ang pintuan at bumaba. Agad na sumunod ako dito at sumunod sa direksyon kung saan siya patungo. Bumukas ang pintuan at lumabas si Iverson Flores na masama ang tingin sa akin. Tarantado ka? Sinabi ko sa iyo na huwag mong idamay at pahamak ang anak ko. Bulyaw sa akin ni Iverson, kasabay niya malakas sa pagtama ng kamao nito sa banga ko. Dad! Malakas sa sigaw ni Alondra habang nanlalaki ang mga mata na makita kung paano ko sinaktan ng ama. Stop it, Dad! Sigaw pa ni Alondra nang kwalyuhan ako ng ama. Sinabi ko sa iyo noon pa na hindi mo gugustuhin na mapahamak sa Alondra dahil buhay mong sisingilin ko. Galit na sigaw nito sa akin. Isa pang malakas sa suntok sa sikmura ang sumunod na tanggap ko. Pero hindi na ito nasundan ng humarang sa Alondra sa harapan ko para pigilan ang nagpupuyos na galit na sa Iverson Flores. Hindi ko alam kung paano napunta sa teritoryo ni Carlos sa Alondra. Sinunod kong sinabi mo, hindi ko siya kinakausap at hindi kami nagkikita. Sagot ko sabay punas ng dugo sa labi. Really, Dad? Ikaw may utos na huwag kami magkitang dalawa? Salubong ang kilay na tanong ni Alondra sa ama. Yes, I did. Masyadong magulo ang buhay ng lalaking yan, kaya ayaw kitang lumapit sa kanya hanggang hindi pa tapos ang problema niya. Paliwanag ng ama, pero hindi ito tinanggap ni Alondra na pumadyak lang ng paa. I hate you, Dad! Both of you! I hate you! Sigaw ni Alondra, sabay talikod sa amin at tinungo ang sakyan. Alondra! Malakas sa tawag ni Iverson, pero hindi siya nilingon ng anak. Kasalanan mo to. Paninisip pa sa akin ng ama ni Alondra matapos natitigan ako na masama. Hindi ko siya pinansin dahil tumakbo ko para sundan sa Alondra na mabilis sa sumakay ng sakyan. Pero nakalak na ang pintuan nang abutan ko na agad. Pinaatras ang sakyang minamaneho, kaya nagkaroon ako ng idea kung anong balak gawin nito. Move! Malakas sa sigaw ko habang panay ang wagayway ng kamay. Sigurado ako na babanggain ni Alondra ang mga nakaharang sa daan nito para makaalis sa lugar na to. Galit siya sa akin at maging sa ama. Wala siyang pakinggan kahit isa sa amin ni Iverson. Kaya nakakasiguro ako
na lalo lamang nag-iinit ang ulo nito. At hindi ko gustong idea na babanggain yung mga sasakyan na nakaharang sa daraanan nito. Sa bilis ng pangyayari, ay pinanood ko na lamang ang papalayo na humaharurot na sasakyan na alikabok na lamang ang tanging naiwan sa akin. "Let's go!" Sigaw ni Everson na naiiling sa ginawa ng galit na anak. "Get in! Not unless gusto mo maglakad pa uwi sa inyo." Matigas na utos ni Everson sa akin. "I need to talk, Alondra. Kailangan namin mag-usap na maayos na dalawa." Sabi ko sa ama nito na tahimik na nakasandal sa backseat ng sasakyan. "Bakit? Tapos ka na ba sa problema mo? At gusto mo na naman ng panibagong problema?" Tanong nito. "Mas magiging malaki yung problema ko pag hindi kami nag-usap na maayos ng anak mo. Kita mo naman kung gaano siya nagalit sa akin. Pinaputokan niya nga ako kanina sa may paa." Seryoso na sabi ko, pero tinawanan lang ako. "Bakit? Takot ka na ba sa anak ko?" Nakangisi na tanong pa nito. "Huwag ka mag-alala. Ganyan din ako sa asawa ko. Magiging maayos din kayo ni Alondra. Basta tapusin mo problemang kinakaharap mo. Para naman hindi lumaking bastardong apo ko." Napailing na lang ako. Kung ganito niya ako kinausap kanina at hindi pinairal ang init ng ulo, di sana hindi ako madudulas at masasabing naging usapan namin noon. Hindi sana ako iniwan na Alondra dito na kanina pang gigil na mawala ako sa paningin nito. Nagmana talaga to sa ama. Pareho silang mainitin ng ulo at walang pakundangan na ipakita to sa kahit na sino. "Anong lugar to?" Tanong ko kay Everson matapos tumigil kami sa isang tagong lugar dito sa Laguna. Kanina pa ako nakikiramdam sa kasama ko dahil naging tahimik to matapos makatanggap ng tawag niya sa tingin ko ay galing sa asawa nito. Mukhang may ginawa na naman sa Alondra na naging dahilan para sumakit ang ulo ng ama. Kanina pa panay ang hilot nito sa noo habang tahimik na nakaupo katabi ko. "Bumaba ka na." Utos nito na hindi nag-abala na sagutin ang tanong ko. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin namin dito ngayon. Hindi ko inaasahan na dito kami tutuloy matapos makaalis kami sa hideout ni Carlos. Nasagot ang tanong ko nang pumasok kami sa isang malaking bahay. Hindi ko alam kung sino kina Everson at Sebastian ang may-ari nito dahil pareho naman silang capable na magkaroon ng ganitong properties. "Ang tagal nyo?" Bungad sa amin ni Sebastian na naabutan namin na nakadikwatra sa sala. Umiinom nang sa tingin ko ay whiskey. "Bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong pa nito na makitang lukot ang mukha ni Everson. Hindi ako nag-abala na sumabat sa usapan nila, kaya pinakinggan ko lang ang dalawa sabay upo sa sofa, kaharap ng mga ito. As usual, ang tigas na naman ng ulo ni Alondra. Hindi na naman nakinig sa akin ang inaanak mo. Ayun, nag-alsabalutan. Ang masama pa nagsumbong sa mami niya na hinayaan ko daw siya maging dalagang ina at ako daw may kasalanan kaya wala pa siyang asawa. Tila batang nagsusumbong sa sabi ni Everson kay Sebastian. What? Saan siya pupunta? Nag-aalala na tanong ko. Sa tingin mo, alam ko, galit nga sa akin, di ba? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin nang bumaling ang paningin sa akin. Pwede ba na mauna na ako bumalik sa Maynila? Tanong ko sa dalawang kaharap ko. Gusto ko kasi tagang sundan at kausapin sa Alondra. Hindi magandang idea sa akin ng kaalaman na umalis to sa bahay nila at galit pa. Buntis siya at maselan pa. Nag-aalala ko para sa kalagayan niya. Alam ko na doktor siya at kayang pangalagaan ng sarili. Pero reckless sa Alondra, basta uminit ang ulo. Easy ka lang, Lucas. Tapusin muna natin ang simulan natin na pare-pareho na tayong makauwi. Sagot ni Sebastian. Anong gagawin natin dito? Hindi makatiis na tanong ko. Ayoko na magsayang ng oras, lalo na't hindi ako mapakali dito. Malalaman mo rin. Piko na tiningnan ko si Sebastian. Ang dami kasi niyang pasakali eh. Imbis na tapusin ang kung anong gagawin dito, ay heto kami nakaupo lamang. Ano ba kasing palusot ang ginawa mo kay Irish? Narinig ko na tanong ni Sebastian kay Everson.
Sabi ko may meeting akong pupuntahan. Pahama kasi tong si Lucas. Masyado madaldal. Lukot ang mukhang na sagot ni Everson na ako pang sinisisi. Mali ko ba? Ano bang alam ko dyan sa palusot mo? Inis na sagot ko. Hoy, gumalang ka sa father-in-law mo. Singhal ni Sebastian sa akin. Nakalimutan ko na si Lucas nga pala ko sa mga mata nila at hindi si James na pakiramdam ko ay kaedad ko lang sila. Tumahimik na lang ako nang tapunan ako ni Everson na masamang tingin. Ang hirap lang ng kalagayan ko dahil gusto ko makapagtalo sa kanila pero talo na agad ako basta ginamitan ako ng boses na may authority dahil mas bata nga naman ako sa paningin nila. Tapusin na natin to na makauwi na ako bago pa ako palayasin ni Irish sa bahay para hanapin sa Alondra. Sabi ni Everson na tumayo. Sure, kanina pa nangangati mga palad ko eh. Nakangisi na sagot ni Sebastian, sabay pagpag ng kamay ng mailapag ang baso. Pumasok kami sa isang silid na hindi ko inaasahan na makikita ko. Naroon si Melvin at si Carlos, parehong nakasabit patiwarik, bagay na hindi ko inaasahan na makikita ko. Siguro naman, kilala mo mga yan, hindi ba? Tanong ni Everson sa akin. Tumango lang ako habang hindi inalis ang tingin sa taong itinuturing ko na kaibigan sa loob ng maikling panahon. Pinagkatiwalaan ko si Melvin pero nagkamali pa rin pala ako. Bumangon ang galit sa puso ko matapos maalala kung paano ako inaya nito na pasukan ng silid kung saan naroon umano si Hidalgo pero wala ito at tuluyang natrap kami hanggang sa mahuli ako. Kaya pala bawat kilos ko'y alam ng kalaban ko dahil mismo ang head of security staff ko ang tauhan ni Hidalgo. This guy doesn't deserve to live. Ang mga taong gaya niyang dapat na mawala dahil salot sila sa mundo. Kaya pala tinrider ako ng espiya na ipinadala niya magbantay sa bahay ni Carlos dahil siya pala mismo ang espiya ng kalaban ko. Ngayon naintindihan ko ng lahat matapos sa balikan ko sa isipan kong bawat tagpo bago ako matarap sa silid na pinasok namin ni Melvin. Kaya pala ganun na nangyari noong pumunta kami kay Mr. Tan. Dahil siya ang nagsumbong ng bawat movement ko. Kaya nakasunod lagi sa akin ng kalaban ko. You bastard! Gigil na sabi ko nang lapitan ko si Melvin at sinuntok na paulit-ulit at walang pakaalam kung saan to tamaan hanggang sa napagod ako. Parehong walang kibo at nakamasid lamang ang dalawang kasama ko na hindi nag-abala na pigilan ako. Hinayaan nila ni ilabas at ibuhos ko matinding galit na meron ako para sa dalawang taong malaking naging kasalanan sa akin pareho. Inalis ko ang tape sa bibig ni Hidalgo saka sinuntok to sa muka. Siya ang punot dulo ng lahat ng to, kaya dapat lamang niya sirain ang kamukong pagmumukha nito. Tapos ka na? Siguraduhin mo na hindi ako makakawala dito. Dahil papatayin din kita gaya ng ginawa ko sa tatay mo. Sigaw ni Carlos, sabay dura sa direction ko. Tingnan ko lang, kung makakawala ka pa dyan, Hidalgo. Sa tingin mo, makakaligtas ka sa matalas na kuko ko? Matapos na kidnapin at pagnangkaan mong buhay ng anak ko? Matigas sa sabi ni Everson mula sa likuran ko. Alam ko na hindi ito nagbibiro at gagawin niya ang sinasabi. Kilala ko si Everson pagdating kay Alondra dahil ako mismo nakaranas nito nung una ko siyang nakaharap sa hideout ni Alondra. Hindi ako magagaya sa tatay ko dahil sa ating dalawa, ikaw ang unang haharap kay Satanas. Matigas sa sagot ko kay Carlos. Ngumisi ito na parang nakakaloko sa harap. Kung sa tingin mo, hanggang dito na lang ang lahat, hindi mangyayari yon. Sabi nito, sisingilin ko maging hanggang sa ugat ng pamilya mo at sisiguraduhin ko na pagsisisihan nyo na nabuhay kayo sa mundo. Kinuha ng ama mong lahat ng para sa akin at ikaw, pinatay mo nag-iisang anak ko. Hanggat buhay ako, mananatili na tinik ako sa lalamunan mo at ng buong pamilya mo. Nanggagalaiti na galit na sigaw ni Carlos. Napaisip ako sa mga salitang binitawan nito. Sa tingin ko, ay hindi lamang tungkol sa negosyo ko naging dahilan kung bakit ako ipinapatay ni Carlos
at kinamkam ang lahat ng ari-arian ko noon. Tapusin na natin to. Ang boring na drama nyo. Sabi ni Sebastian na alam kong hindi na naman makatiis na hindi to magreklamo. Ang ikli rin kasi ng pasensya nitong isang to. Ewan ko ba kung paano ko napagtyagaan ng mga kasama ko? Dahil kung sakali maikli din ang pagtitimpi ko, ay kanina ko pa sila nilayasang dalawa at iniwan dito. Kung bakit ba naman kasi, napapaligiran ako ng mga nilalang na may initin ng ulo. Kay Alondra pa nga lang, ay grabing pasensya ng pinapairal ko. Dumagdag pang 2 asungot sa likuran ko. Patayin niyo na ako para matapos na to. Just make sure na hindi ako muling mabubuhay dahil sisingilin ko kayong lahat. Sigaw ni Carlos na kumakawag sa pagkakatali nito. Pabitin na tila ba gustong abutin ko at gigil na makaganti sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Carlos, kung bakit gigil ka na patayin ako, gayong napatay mo naman ang tatay ko. Nagtataka na tanong ko. Kulang pa yun sa kasalanan ng tatay mo sa akin. Sigaw nito. Anong kasalanan? Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi to, gayong wala ko matandaan na naging kasalanan sa kanya. Wala rin ako natatandaan na personal na ugnayan naming dalawa para magkaroon siya ng matinding galit laban sa akin. Malakas sa tawa ni Carlos ang pumainan lang sa buong silid. Para tong baliw na nanilisik ang mga mata, nanunood sa pagkatao ko, ang puot na nakatingin sa akin. I hate you! I hate your father! And I hate everything about your family! Sigaw nito. Salot ang pamilya nyo! Nang dahil sa pwesteng tatay mo, nawalan ako ng pamilya. Pinatay niya ang aking ama para maging asawa ng aking ina. Nawalan ako ng pamilya at kinalimutan ako ng sarili kong nanay at ipinalit ang bago niyang pamilya. Naabandona ako nang dahil sa kasakama ng ama mo at kalandian ng nanay ko. Sigaw nito. Kahit kailan, hindi ako nagsisisi na pinatay ko silang lahat. Lalo na ang tatay mo, na bunga na kasalanan nila sa akin at sa aking ama. Puno ng puot na sigaw pa nito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ibig sabihin lamang nito ay kapatid ko sa ina si Carlos at siya rin ang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw, akala ko napatay na kita. Nabuhay ako na akala ko nauubos ko na kayo ng pamilya mo matapos kong patayin pareho mga magulang mo. Pero hindi ko alam na buhay ka pa pala at nagawa mo pang patayin ng anak ko na tanging meron ako. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang mo. Mga salot kayo sa buhay ko. Galit na sigaw nito. Sa ating dalawa, mas marami kang buhay na kinuha sa akin. Ngayon alam mo kung anong pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay? Masaya ako na sa mga kamay ko nawala ng hiningang anak mo. Gigil na sabi ko. Alam ko na hindi tama ang sinabi ko, pero yon ang lumabas sa bibig ko matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Carlos. Si Alondra ang totoong nakapatay kay Rafa, pero wala akong balak sabihin sa kanya yon. Mas mabuting ako ang alam niyang gumawa noon kaysa si Alondra ang puntiryahin nito at muli ay balikan. Kung mamamatay ako, muli ay mabubuhay ako para balikan ka, Lucas. Hindi ako matatahimik hanggat alam ko na may natitira pang ugat si James, habang ako nawala ang lahat sa akin. Sa narinig ko na huling sinabi nito, ay nagbagong ekspresyon sa mukha ko. Hindi siya ako na nagawang bumalik at muling nabuhay sa katauhan ng anak ko. Hindi siya swerte tulad ko para mabuhay at balikan silang lahat na pumatay sa akin. Gawin yung gusto niyong gawin sa kanila. Matigas ang ekspresyon ng mukha na sabi ko. Rinig ko kung paano umungol si Melvin habang panay ang pagmumura ni Carlos nang tumalikod ako. Hindi ko gusto pumatay gamit ang mga kamay ko. Gusto ko silang makulong at mabulok sa bilangguan. Ayoko na maging kriminal na katulad ni Carlos. Dahil kapag ginawa ko yun, wala na kaming pagkakaiba na dalawa. Magkapatid kami. Pero hindi ko nararamdaman na parehong dugo na nananalaytay sa bawat himaymay ng mga ugat naming dalawa. Simula pa lang, alam niyang totoo sa ugnayan namin. Pero pinili niyang gumawa ng masama nang ipapatay niya ako maging si Elise at pinagtangkaan niyang buhay ni Lucas na ngayon inaging ako.
Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa katawan ng anak ko at kung kailan to nangyari. Pero sapat na sa akin na nakabalik ako at nalaman ang totoo maging ang punot dulo ng lahat. Hindi ko inakala na mismong kadugo ko ang kikitil sa buhay ko. Bagay na wala sa hinagap ko na may ugnayan kamit lalong wala akong idea kung sino siya sa buhay ko. Dahil walang nabanggit tungkol dito mga magulang ko. Ayaw kong sisihin ang kahit na sino kung bakit nagtanim ng matinding galit sa puso si Carlos laban sa akin at sa pamilya ko. Dahil walang totoong nakakaalam sa buong pangyayari, maliban sa mga magulang namin, na parehong pinatay rin pala ng kapatid na ngayon ko lang nakilala. Matapos na marinig dito ang totoo. At dito na po nagtatapos ang kabanatan ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanatan na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.